China has ordered its first major military activity following Taiwan's presidential election. Those rising tensions, this between China and Taiwan. Beijing with a show of force ahead of Taiwan's annual military exercises. 大家的共同意识要够强。 Isang nakagigimbal na balita mga kaibigan ang iniulat ng Reuters dahil nagulat ang Taiwan ng unang malaking aktibidad ng Chinese military matapos ang halalan sa Taiwan. Ito na nga ba ang pinangangabahan na pag-atake ng China sa Taiwan at nitong pag-usapan mga kaibigan. Ayon sa Ministry of Defense ng Taiwan, natuklasan nila ang 18 na eroplano ng Chinese Air Force na nag-ooperate sa paligid ng Taiwan at naglalabas ng Joint Combat Readiness Patrols kasama ang Chinese warships noong Miyerkules, ang unang malawakang aktibidad ng militar pagkatapos ng halalan sa Taiwan. Ang China na itinuturing na ang Taiwan bilang sarili nitong teritoryo ay regular na nagpapadala ng mga eroplano at warships sa kalangitan at karagatan sa paligid ng isla sa nakalipas na 4 na taon bilang pagsusumikap na ipahayag ang kanilang mga karapatan sa soberanya at tinatanggihan ng pamahalang Taipei. Ang Taiwan ay bumoto para sa ruling Democratic Progressive Party o DPP na si Lai Ching-te bilang susunod na pangulo ng Taiwan, isang lalaki na madalas na inaakusahan ng Beijing bilang mapanganib na separatista at tagapagdala ng digmaan. Ayon sa Ministry of Defense ng Taiwan, simula bandang 7:50 ng gabi, 11:50 GMT, noong Miyerkules natuklasan nila ang 18 na sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga Su-30 fighters na nag-ooperate sa Ilaga at gitnang bahagi ng Taiwan at sa timog kanluran ng isla. 11 sasakyan sa kanila ang tumawid sa median line ng Taiwan Strait o mga kalapit na lugar na nakikipagtulungan sa mga Chinese warships para sa Joint Combat Readiness Patrols, dagdag pa ng ministry. Ang median line ng strait noon ay naglingkod bilang hindi opisyal na harang sa pagitan ng dalawang panig, ngunit ngayon regular na tinatawid ng mga eroplanong China. Ang lugar na ito, sinasabi ng China na hindi ito kinikilala ang pag-iral ng linya. Nagpadala ng sariling pwersa ang Taiwan upang bantayan ayon sa kanilang Ministry of Defense. Ang seguridad at kaunlaran ng rehiyon ng Taiwan Strait ay malapit na kaugnay sa pandaigdigang pag-unlad at katiyakan at ang mga obligasyon at responsibilidad na dapat ibahagi ng lahat ng mga partido sa rehiyon ayon sa kanilang pahayag. Ang militar ay magpapatuloy sa pagpapalakas ng kanyang kakayahan sa self-defense ayon sa banta ng kaaway at pangangailangan ng self-defense at magresponde sa mga banta sa rehiyon. Wala pang agarang tugon mula sa Ministry of Defense ng China. Kung ating mapapansin, mas tumitindi nga ang bakbakan ngayon sa Taiwan at China at tila baga naluluto na ang isa sa mga pinakamatinding bakbakan sa ating kapanahunan. Ngunit naawa ay hindi ito matutuloy at ipanalangin natin na ang lahat ng mga ito ay haka-haka lamang. Exodus 13 verse 21. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap, at kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamamagitan ng paglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Kaibigan, araw man o gabi ay binabantayan ng ating Panginoong Diyos ang ating mga ninuno. At naniniwala akong ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagpabago. Kung ano siya noon ay ganoon pa rin siya ngayon. Kaya nga naman, ipagpatuloy nating hilingin sa ating Panginoong Diyos ang pagbabantay sa atin na tayo iligtas niya araw man o gabi. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Dahil araw man o gabi ay nandyan po kayo sa aming piling. Patuloy niyo kaming alagaan, pati na rin Panginoon ang mga naluluto ng mga haka-haka ng digmaan. Nawa po'y maging maayos ang lahat at umiral ang kapayapaan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.